Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Libra. This reading is for you. September 16 to 30, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. New subscriber, cross watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo ng personal reading at energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details po is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit sa'yo, wag mong ipilit dahil marami po kayong energy sa mundong ito. Para kay Libra. We have the mountain. Yan. Nakakaroon ng mga blockage, obstacle, delay, sa nakita ko dito. Kung may mga challenge na dumarating din sa buhay mo, may tao na matigas ang ulo, at merong enemy. Ibig sabihin, may tao na ayaw sa'yo, or may taong galit sa'yo. May kalaban ka. Now, we have the lily. Sinasabi dito, siguro iba dito, there's a person here sa buhay mo, o ikaw, na there's a retirement, o may mga sitwasyon ka na itinigil mo na, mga sitwasyon na sa buhay mo na sumuko ka na, mga ganyan. Nagkaroon na rin ng peace sa iba, nakita ko. Kumagahan doon na rin na nagkaroon na rin ng mga naging matured, no? Nagkaroon ng maturity sa buhay natin, no? Sa buhay nyo pala, hindi sa akin. Yan, nagkaroon, baka may nag-retire, no? There's a retirement. Retirement is also not hindi lang sa isang trabaho, retirement sa karelasyon, sa mga bagay-bagay, sa ibang aspeto ng buhay mo yan. May mga binitiwan ka na talaga sa nakita ko dito. Baka iba sa inyo is, maaaring there's a person here na mahalaga sa inyo, na very old na, aring gano'n, na old person na rin, sa nakita ko dito. And we have the fish. Fish talaga, no? Yes, when it comes to there's an abundance, there's a gain ng wealth. Siyempre, there's a wealth at may mga lucky na darating sa buhay mo. Maaring may mga gusto ka nang gawin, mga new business, new trabaho, may mga sitwasyon na you feel na nakapagbibigay sa'yo ng lucky, ganyan. Baka may tao na nagbibigay sa ng lucky, or baka may mga opportunity na dumarating sa buhay mo ngayon. Yan ang nakikita ko dito. No? Kumbaga, may lucky sa sapat mo sa ngayon. No? Nagkakaroon ng mga achievement and may mga pagbabagong nangyayari na kinasisiya mo. Kumbaga, sa nakita ko naman din sa'yo, yes, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkaroon ka talaga ng frustration in life, lalo na sa iba sa inyo when it comes sa kaperahan, sa ibang aspeto ng buhay nyo, sa relationship, ganyan. Pero nakikita ko naman sa ngayon sa iyo na yun na very ka na rin, okay ka na rin, okay na yung buhay mo, may mga nakakain ka ng kaysa sa dati. Kasi dati na sa sitwasyon ka na puro frustration, puro negative, nasa situation ka na sobrang hindi maganda. You're in a dark place, no? And then ngayon, nagkaroon ka na ng mga layunin in life, yan, nagkakaroon ng mga excellent na perspective na nangyayari at gusto mong gawin sa buhay mo, no? Kumbaga, you are focusing and taking action sa mga sitwasyon na pinahalagahan mo sa ngayon. Yes, you're abandoning the past. Kasi in the past, sobrang andaming mga nangyaring problema, calamity, crisis. There's also nagkaroon ng mga distractions in life. And now, nakita ko yung pagiging disiplina mo na ngayon, very comfortable, and then nabibili mo naman yung gusto mo. As in, malaya. No, malaya yung situation mo sa ngayon. Bumalik na yung self-confidence mo, kumbaga. Yes, you're starting a new beginning sa nakikita ko sa'yo, lalo na you're starting a new beginning when it comes to your
friend, yan, may mga makikilala ka doon ng mga bagong kaibigan, mga bagong karelasyon man yan sa iba, or there's a new work or job na parating sa'yo, no, o dumating na sa'yo. Nandito naman, nakikita ko naman na nababalansin mo na may mga bagay-bagay sa situation na ito, no, yung nakokontrol mo naman at nababalance mo when it comes to your money, when it comes to relationship sa mga tao na mahalaga sa'yo, sa mga kaibigan mo, ganyan. Nakikita ko naman yung gano'n. Nakakaroon naman din kayo ng banding. Siguro may mga pagkikita ng mga magkakaibigan within 2 to 5 days ago o mangyayari pa lang sa iba o maaring weeks or months man ito, no. Maaring magkakaroon ng mga pagkikita ng mga magkakaibigan, maaring 5 kayo, 2 kayo, 3, ganyan. Mga mag-chill-chill, ganyan. Sa nakita ko dito. Baka lalabas kayo, going out, celebration, coffee time, mga ganon. No? May mga banding ako nakikita sa inyo. No? When it comes sa'yo rin, sa nakita ko, ang dami mo na pinapriority sa ngayon. Ang dami mga task na ginagawa mo sa ngayon, sa nakita ko. You're awakening, no? Kung ba nagkakaroon talaga nagkaroon talaga or magkakaroon ng new beginning in life sa buhay mo na bumabalik na yung saya mo, may mga wish come true ka na parating or dumating na, no, sa nakita ko. Yes, you let go the past kasi there's an awakening or you need, ano, may mga sitwasyon kasi na ikaw na in-evaluate mo at natuto ka dito, no, sa mga pangyayari sa nakaraan, sa nakita ko dito. Nandun na rin na nagkaroon na rin ng mga pagbabago and transformation that comes sa'yo. You're awakening. Kumbaga, nandito na yung nag-awaken ka na at nag-decision ka na sa buhay mo na mag-start ka na uli ng bagong buhay mo, ng bagong life mo sa nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon naman, yes, sometimes nagkakaroon ka ng reminiscing o may mga namimiss kang tao, na-reminiscing mo yung mga bad and the good thing na memories na nangyari sa buhay mo, no, sa nakita ko sa'yo. Pero ayun nga, dito ka na ngayon sa situation mo na nakapag-desisyon ka na rin sa buhay mo na mag-start, no, ng new beginning sa buhay mo. Nakikita ko naman yung satisfaction mo sa ngayon. Very independent. Happy, single, and contented. Yung iba ganon. Nakita ko. 8 of Swords. Ano kung nangyari? Bakit? Bakit parang may nakita kong emotional sa'yo? Okay. So, bakit po nandiyan si Angel? Tapos na to? Tapos na po? Ay, biglang bumigat yung ano ko. Sa nakikita ko sa'yo, Libra, may sinasabi dito na parang you're in a pain situation na nagkakaroon sa iba sa'yo ng depression. Kasi why? Hindi ko nakikita yung stable mo or there is a person here na hindi siya stable. Hindi ko lang alam why, kung may trabaho siya o wala, or may problema siya sa pera. No, may tao dito na disloyal. Maaring doon sa disloyal person na to, maaring ikaw isasaktan, no, sa nakita ko dito. Maaring someone is obsessed sa tingin ko, this is the past. Or I hope hindi mangyari, no? I hope sana nakaraan na to. Kasi ang nakikita ko dito, may tao dito na maaring niloloko ka. At yun nakapagbibigay sa'yo ng pain sa buhay mo sa ngayon. Yes, may mga tension na hindi pa nagtatapos, may mga sitwasyon na tinitiis mo, no? Halimbawa, when it comes sa trabaho mo, halimbawa lang trabaho or karelasyon, halimbawa yung trabaho mo, alam mo na hindi ka stable, ang daming pain, ang daming sakit, nagkakaroon ka ng depression, nagkakaroon ng hindi magandang mga bagay, away, gulo, something ganyan, kung ano man yan, mga disappointment doon.
Kaya parang nandun ka lang sa situation na yun na parang kailangan mo magtiis na nagtitiis ka lang doon. Parang nakikita kong gano'n, no? Parang nasasaktan ka doon sa sitwasyon na yun, pero hindi ka maka-move. Parang nagtitimpi ka lang, ganyan. Sa nakita ko to. Siguro because of the pain na nakikita ko sa'yo. Kasi trap ka rin naman kung nasaan ka sa ngayon. Alagaan mo lang din daw yung sarili mo. No? Maaring ikaw sa trabaho or karelasyon or sino man ito sa buhay mo na nagkakaroon ng competition, bullying ang nakita ko. Kasi more on sadness, more on pain, more on heartache ang nakikita ko dito. May mga hindi pagkakasundo rin sa iba. Alagaan mo. Kailangan mo daw kasi ng mental peace sa nakita ko. Kailangan mo din daw mag-relax at magbigay ng time sa sarili mo sa nakita ko dito. Ingat ka kasi may tao dito na nagpapanggap. I don't know kung ikaw is nagpapanggap ka o nagtinatago mo yung pain na nararamdaman mo sa nakita ko dito. Maring ikaw isa ka rin doon kasi you are the Eight of Swords. Baka may mga painful na nararamdaman ka pero tinatago mo lang yon sa nakita ko dito. Ingat din kasi may mga situation na out of control mo, no? Na maaring mangyari sa buhay mo o may mga nangyari sa buhay mo na hindi mo na control. So nakita ko may mga tao sa paligid mo or may tao sa paligid mo na makasarili, hindi siya good spirit, danger person, and then may pagkairita, no? Hindi ko alam kung ikaw ang naiirita o siya naiirita. Naiirita siya. O may ikaw naiirita kasi nakita ko yung pagtitimpi mo rin sa nakikita ko dito. Talagang nandito yung situation na parang ang nakikita ko dito, may tao na very toxic person or a place na toxic person sa yung maaring trabaho or karelasyon na mas gusto niyang manalo in a wrong way. Yun ang nakikita ko sa kanya ha. Kaya parang you're in a pain. Parang tinitiis mo na lang yung sitwasyon na yun. Kaya ka nasasaktan. Loneliness. This is a time na rin talaga na to heal, ano, sa nakita ko dito. This is a time to heal. This is a time na kailangan mong magdesisyon sa buhay. Sa nakita ko to, para makapag-heal ka na. Yun nga, you need din ng strong will, protektahan at depensa mo yung sarili mo. Manindigan ka kasi mayroon akong taong nakita. Hindi ko alam, parang galit siya at naiinggit siya sa'yo. Yun ang nakikita ko. Ingat na lang din. Huwag kang masyadong mabait masyado. Huwag kang masyadong mapagbigay. Kasi parang kahit na itong sitwasyon na ito na dito, parang iniintindi mo at yun na lang. Parang pinagbibigyan mo na lang. No, sa nakita ko. Siguro this is the time na rin to decide. Put boundaries. Put boundaries, strong will, manindigan ka. Kung alam mong nasa tama ka, manindigan ka. No, sa nakita ko dito. Ba't nandiyan ka, King of Swords? Alam mo, minsan ano ka na lang, no? Minsan kalma ka lang, pero deep inside, napaka very emotional mo. No, sa nakita ko. Talagang nandun yung sitwasyon na you're in a emotional pain, emotional na ano, nakikita ko sa'yo. Kailangan mo ngayon magdesisyon sa buhay. Kailangan mo kasi rin magsalita. Alam mo yun? Kailangan mo rin magsalita. Huwag ka lang tumahimik. Magsalita ka rin. Kung alam mong tama ka, magsalita ka. Bakit?
dumadating ka sa part ng buhay mo na, oh, ang daming nagbago, ang daming problema, andun sa parang nasosobrahan na yung bigat na nararamdaman mo. Minsan, talagang gusto mo nang i-let go to, gusto mo nang mag-move on eh. Kasi ang daming responsibility na nakaaklang sa'yo, ang dami rin na, andun eh, ang daming bigat na nararamdaman mo sa buhay mo na sobra-sobra yung bigat na to nung sa nakita ko, yung struggle and problema na to na gusto mo na talaga ding i-let go. Ingat ka rin, sa ngayon kasi you're struggling eh. You're struggling, hindi mo alam kung aabandonahin mo na o ile-let go mo yung isang bagay na yun, yung isang sitwasyon na yun. Sa ngayon, maaring you're thinking pa dito, gusto mo i-let go? Yes, gusto mo i-let go. Kaso parang may mga bagay-bagay na ginagawa mo muna yung ibang maybe you evaluating this, parang ini-evaluate mo siya, kiniklear mo muna kung anong mangyayari, kung anong dapat, kung nararapat. Nakita ko dito. Mag-ingat ka rin kasi may tao dito na hindi pwede pagkatiwalaan. May tao dito na ayaw ng responsibilidad. May tao dito na hindi hindi siya maaasahan. Or maybe, ikaw, baka may mga sitwasyon na if ever na abandonahin mo yung isang sitwasyon na yun, natatakot ka na baka hindi mo kayanin yung kalalabasan o yung mga problema na darating pa more do sa sitwasyon na yun pagka nag-iba ka ng landas. Maaring ganun sa naiisip ko sa iba sa inyo. Kaya ngayon, nakikita ko sa inyo, jungling ka. Tingnan natin si ano. Trust your intuition. You need to trust to your intuition sa nakikita ko sa'yo. Trust your intuition, sabi niya dito, ano, pulo. Make a new beginning, ang nakikita ko dito. Yes, there's a decision making ako nakikita sa'yo na kina-clarity mo at iniisip mo at ini-evaluate mo na gusto mong i-let go, no, sa nakita ko dito. And kasi nakita ko ito na you want a new beginning sa buhay mo. No, live of faith, you want a freedom sa nakita ko. Let go mo yung dapat i-let go. Going towards sa pagbabago sa nakita ko. Kung kinakailangan na bumalik ka from the basic, it's okay. Kinakailangan mo bumalik ka from the zero, it's okay. Diba? Kung ikagaganda naman ng buhay mo. Pero nakita ko naman na siguro nga baka ini-evaluate mo pa yun. Baka may mga bagay-bagay na situation na inuuna-una mo muna bago ka mag-start ng new beginning sa buhay mo. Mga pinag-aaralan mo pa siguro. Medyo ba? Bakit? Para saan? Or sa nakita ko sa'yo, may mga plano ako na nakikita na gusto mong gawin at desisyonan sa buhay mo. Pero magulo yung isip mo eh. Gusto mo siyang ma-achieve. Yes, you wish ano, sa nakita ko dito. Gusto mo mag-success, pero nag-emotional. Nagkakaroon ka ng doubt dito sa situation mo sa ngayon. Hindi mo alam paano. Nagkakaroon ng agreement or nagkaroon ng conflict sa iba, no? Sa nakita ko dito. May travel ba kayo? Sabay anto kayo, no? Kaya nagpaplano ka ng travel. May nakikita kasi ako ano eh, parang papers, documents, something, ano yung nakita ko. May pinag-aawayan ba kayo when it comes to a territorial or kung sa magkakasamahan sa trabaho na andito yung sitwasyon na yung isa sa inyo is na parang they feeling ahead sa'yo. Kaya minsan, parang may tao kasi nakipagkompetensya rin sa nakikita ko dito. May taong matigas, no?
na yung tao na to parang mas gusto niya yung mga gusto niyang gawin, yung sa kanya. Parang ganun ang nakikita ko sa tao na to. Kumbaga, I have a rule. Parang ganun ang nakikita ko sa kanya. No? Kaya nakikita ko sa'yo, siguro, yung iba sa inyo nagiging emotional because nakokontrol ka ng sitwasyon o nakokontrol ka ng tao na to or nagiging tahimik ka lang talaga na pabayaan siya na ganunin ka niya. Pero wag din, no, sa nakita ko kasi sinasabi rin din naman ng angels mo dito na you need to move on or you need to decide. Kailangan mong i-evaluate, magkaroon ng self-evaluation kasi mahalaga ka naman. No, you need to take care yourself din sa nakita ko dito. This is the time na rin na mag-awakening ka sa nakita ko. Huwag kang maguluhan. If you want to follow yung mga goals, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo to success, gawin mo yun. No, huwag kang mag-doubt sa sarili mo na hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang planuhin o hindi mo kayang aksyonan o solusyonan itong bagay na to. Kasi kaya mo. No, kasi nandito si universe, andito rin yung mga angels mo nakabantay sa iyo. Yun. You need to decide. You need to decide. Focus to yourself, make a plan. You need to be very careful sa mga plano. And then, huwag kang papatalo ng mga situation na nakakapagpapigil sa iyo para makuha mo yung mga success in life or yung mga dreams come true mo. Magulo kasi yung isip mo eh. Mag-more give effort ka sa mga bagay na yun, no? Sa nakita ko dito. Ay, ano ba to? Ano ba? Thank you. Bakit? Thank you. Bakit tower? Meron dito na situation sa'yo na yes, there's a new horizon na nangyari sa buhay mo. You're still waiting, pero hindi yung pag-aalala, no? Kasi maaaring halimbawa, this is a work or a relationship. Sa nakita ko to. Itong relationship na to, medyo may pag-aalala. Ikaw na siguro pag-aalala, pag-worry, ganyan, na maaring itong relationship na to is matulad ng dati. Ganyan na nakikita ko sa'yo dito, no? Kaya parang nandun ka sa situation mo na you're still naghihintay ka ng mga enlightenment or answer dito sa situation na to, kung ano yung mga mangyari, pero handun pa rin yung pag-aalala. Kung sa iba naman sa inyo, there's a work, yan, there's a new horizon na nakikita ko na magkakaroon ng decisions in life sa buhay, pero you're still waiting. No, you want to abandoning something, pero nandun yung pag-aalala ang nakikita ko rin dito, no? Nagpag-worried mo, ganyan. Kaya nakikita ko sa'yo, hindi ka pa nag-action. Kasi when it comes dito, you need to sacrifice din kasi sa nakikita ko. Kailangan mo umaksyon. Kasi itong opportunity na to, if you want this opportunity, gawin mo, actionan mo. Kasi this is a breakthrough para sa'yo, para gawin mo itong situation na to. No, well, nasa sa'yo na makakamay to. Hindi nasa sa'yo makakamay yung mga pagbabago ng buhay mo. Dumating ka talaga sa part ng buhay mo na naghanap ka ng tamang direction, ng mga opportunity in life. Pero ang nakita ko pa rin dito, you're stress. May mga pinaalala ka, may mga sitwasyon na anxiety ka, baka hindi ka nakakatulog sa iba. Maaring ganun. Maaring pag-aalala o hindi makatulog, kulang sa tulog, maybe you have an insomnia, migraine, masakit ang ulo mo, masakit ang likod mo. May mga sitwasyon na gano'n ako nakikita, no? Kumbaga may mga opportunity naman dumarating sa'yo, pero ang nakita ko sa'yo, nahadod ka sa sitwasyon na pag-aalala sa nakikita ko dito. Paghihintay at kalungkutan na maaring mangyari ang dating nangyari. Maaring gano'n. Kung sa trabaho naman,
Maaaring nandun yung pag-aalala na kung aabandonahin mo yung yung trabaho mo ngayon, baka nag-aalala ka siguro na baka hindi maging success yung next na papasukan mo. Ganun din naman din sa relationship. Okay. Bakit? Yung iba sa inyo, sa ngayon, busy kayo. Busy kayo to collaborate, busy kayo to cooperate sa mga friend nyo, kasama sa trabaho nyo. Hando na rin na, na nagkakaroon sa inyo ng directions in life na bago no sa nakita ko sa inyo na nagkakaroon na ng level up sa iba sa inyo. Yan, nagkakaroon na ng nagkakaroon na yung there's a strong personality ako nakita sa iyo na nagkakaroon ka na ng mga mental clarity, ganyan, may clear purpose na ang nakikita ko sa iyo kasi more mo nang dinedepensa at naninindigan ka na sa mga sitwasyon sa ibang aspeto ng buhay mo. Binibigay mo yung effort mo dito para maging maganda yung wheel of fortune mo sa nakikita ko dito naman. It's good naman, there's a strong at hindi ka na rin naman, there's a confident. May confident and handun na rin yung you give love and support and protect yourself sa mga nasa paligid mo na tao, no? At alam mo sa sarili mo kung ano yung kumbaga you have a boundaries. May boundaries ka sa sarili mo kung hanggang saan lang yung mga tao na kasi hindi na tulad dati na dati kasi 'di ba parang because of very kind person ka naman talaga. Kumbaga, siguro you learn from the past, kaya nagkakaroon ka rin ng boundaries sa ngayon, no? Kumbaga, hanggang dito lang muna, ganyan. Mga ganun. It's good yung energy na to, no? Kasi, kung magiging katulad ka nung dati, masasaktan ka ulit, di ba? Kaya, nagkakaroon ka ng boundaries muna sa kanila. May mga ginagawa ka sa buhay mo na maaring dinidevelop mo or may mga situation na binibigay mo yung determination mo, yung focus mo, ganun. May mga ganun. May mga sitwasyon na parang gusto mong maging perfect. The lovers na. Bakit justice? Para saan? Okay, thank you. Sa ngayon, nakikita ko sa'yo dito, more on your balancing yung mga sitwasyon, nakokontrol mo na yung sarili mo, pera, balancing, handito na yung situation na inalis mo na talaga. Talagang you learn from the past din talaga at nakapokus ka na sa mga wish come true mo sa buhay mo. Nagkakaroon na rin ng transformation sa'yo, handito na rin yung there's a lack na beside you, no? Sabi ko nga sa'yo, meron tayong fish, diba? Ibig sabihin, may mga mangyayari sa buhay mo na improvement ng finances, luck, mga magandang health, saka nakikita ko rin dito na may recovery, no? Nagkakaroon ng recovery, ang dami mo nang ginagawa ngayon, yung mga hardship ng buhay mo magtatapos na, may mga positive changes na mangyayari sa'yo. Yes, makikita mo na yung good karma and nakikita ko na rin yung may mga situation na maitatama na at naitatama na. May mga ikakat ka na rin sa buhay mo na mga hindi kailangan. It's good. Good. You need to be aware din. No? Nagkakaroon ka na rin ng awareness, kumbaga. Para saan si lovers? Okay. Okay, thank you. Thank you. Sabi ko pa thank you. Ngayon, sa nakita ko sa'yo, yes, nagkaroon ng healing, nagkaroon ng recovery. Andito na rin yung situation na you will free.
no, na-release mo na yung mga situation na na-stuck ka dati, yung mga napag-aralan mo na yun eh. And then ngayon, sa nakita ko dito, merong tao na maaring nakapagbibigay sa'yo ng recovery o nakapagpapahil sa'yo, no, sa nakita ko dito. Andito na rin na nakapokus ka dito, maaring ito is nakilala mo. Hindi ko alam kung saan mo siya nakilala, parang nakilala mo siya because sa kakilala ng kakilala. Halimbawa, kakilala mo, tapos kakilala niya rin, ganyan. Or maaari sa internet mo siya nakilala. Pero ingat pa rin kayo with comes to, no? And yun nga, nakikita ko naman na you are focusing na rin sa healing process kasi maaring may situation o may tao na nakapagbibigay sa'yo ng tulong to heal you, no? Sa nakita ko sa'yo, it's good. O kaya tinutulungan mo rin yung sarili mo to heal, no? Sa nakita ko dito. May focus ka na dito o may mga pinopokus ka na sa buhay mo ngayon na nagiging maganda yung mga nagiging resulta. It's good kasi nakakaroon ka rin naman ng advantage thinking when it comes sa kinabukasan para sa iyo. You are taking to the higher path. Yes, may mga pagkikita ng magkakaibigan, lovers, ako nakikita, may mga pag-uusapan sa nakikita ko dito. May bonding na magaganap sa iba. It's good kasi nagkakaroon na ng very independent, no? Nagkakaroon na ng independent tsaka na kokontrol mo na rin yung sarili mo sa ngayon. Yung power mo bumabalik na. No, na ibabalik mo na yung dating ikaw, yung power mo. It's good. Arigato, namaste, God bless.